Hello! Welcome to our vlog mga kasinsin at magandang hapon sa inyong lahat. Eto, dito na naman tayo muli at magbibigay tayo ng mga advice regarding sa mga aplikante natin na nag-a-apply dito sa Singapore. Okay, before tayo mag-start, shout out nga pala sa lahat ng ating mga masusugid na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at sana hindi kayo magsawa at sa mga magsasubscribe pa. Maraming salamat sa inyo in advance. Okay. At saka sa mga nagpa-membership, maraming salamat talaga sa inyo at uulitin ko, hindi kayo magsisisi sa mga pagka dumating yung blessings na yun. Ilalaan natin yun sa magandang paraan. Basta abang lang kayo. So, mga kasinsin, nandito ako at magbibigay na naman tayo ng advice kasi marami na naman tayong mga problema na mga issue, problema ng mga aplikante natin na nasa employer. So, okay. Guys, ang advice ko lang is during ng interview sa inyo kasi guys, pinapa-interview namin kayo bago kayo i-confirm ng amo. Yung iba nga minsan naka 2 times interview pa, naka 3 times interview pa, the same employer. So, ang tip ko doon is during the interview, pakinggan nyo talaga ang mga sinasabi sa inyo, mga kinu-question sa inyo ng employer, bago nyo sagutin ang mga tanong ng employer. Tapos, after that, syempre, sasabihin din ng employer kung ano yung mga requirements nila, kung ano yung magiging trabaho mo pagdating dito. Kasi guys, during the interview, nandyan din kami. So, dati, noon, during the interview, hindi transparent ang employer. Ang ibang employer, hindi nila sinasabi kung ano yung mga gawain doon. O ano. Pero sa ngayon, mostly, talagang naka-transparent na siya kasi ando doon, mayroon na tayong bagong rules ng MOM na kailangan alam ninyo kung ano yung trabaho nyo dito. Pero definitely, huwag kayong mag-expect na lahat talaga is tawag nito, lahat ng trabaho dito is magaan. No. Kailangan, ang technique dyan guys is kailangan yung isipin yung worst na pag sa ibang bansa kayo first. Huwag kayong mag-isip na, tawag dyan, nakikita ko yung iba dyan na nag-off day, ang sasaya nila, ang dami, kumbaga sa mababait yung amo nila. Huwag guys, huwag. So ngayon, ang tips ko sa inyo is during sa interview, sasabihin naman kasi sa inyo na ganito kalaki ang bahay, 3-story, 4-story ang bahay, ganon. Ilan ang tao sa bahay, ilan sila, ano bang gagawin mo. Pagka sa palagay mo ay hindi mo kaya, of course, hindi mo naman yun agad-agad sasabihin on the spot sa nag-i-interview sa inyo na ayaw ko sa'yo. Masasagutin nyo lang yung tanong nila, mafe-feel naman ng employer yan kung ayaw mo kasi syempre mag-iisip kang ganun, alam na nila yon. Then another thing is kami na agency, definitely bago namin i-confirm yun, talagang tatanungin namin kayo na okay ka ba dun sa nag-interview sa'yo, okay ba sa'yo yung job ng employer, tatanggapin mo ba, ganun. Kasi guys, ang hirap kasi pagka pupunta kayo dito, 1 month or 2 weeks or 1 month or 2 months, tapos after ng 3 months, ayaw nyo na. Kasi guys, hindi maiwasan na pagbalik ninyo, mayroon na naman kayong another na babayaran. So, ako, hanggat mari ayaw ko ng ganun. So, kung pumunta kayo dito para sa family ninyo, so magkakaroon ka na lang ng sarili, sasahod ka na, tapos biglang, ayoko na, babalik ka na naman. So, mag-start ka na naman from the start. So, from the beginning, kaya, syempre, ina-adapt mo pa ang mga
kung ano yung mga style ng amo, kung ano yung anong ugali mayroon yung amo. So ganun talaga guys, ganun talaga pagka pagka nangangamuhan kayo, lalo ibang lahi. So yun lang ang maipayo ko sa inyo, kasi parang dumadami na ngayon yung mga problema, yung mga pagdating dito, sasabihin nila, ang hirap naman nito, ma'am, ganito pala yung ano dito, ganun. So, kayo din ang mahihirapan. So, kung alam ninyo, kung sa palagay ninyo na hindi nyo kaya, huwag nyong aksipin ang job order para iwas na lang ganun. So, pero syempre, isipin nyo rin naman na baka mamaya sabihin nyo, ba't ang tagal nyo, hindi pa kayo nakaalis. So, yun, basta pagka ready na kayo, saka kayo mag-apply. Pag alam nyo na hindi pa man nagda-doubt pa kayo, pag-isipan nyo muna. So, yun lang guys, at maraming salamat sa inyong panonood, pagsusubaybay. So, don't forget to subscribe, like, and comment sa ating YouTube channel. Maraming salamat, and God bless everyone. Bye! Thank you for watching. Bye!